Tapos, primary niya, eh, siyempre, 230, above na yan, automatic yan. At tapos, sa secondary line niya, or secondary supply, yung high rail, 152, and then middle, 114. Tapos, yung pangatlo is, ay, 4 tires. Ha? 4 step pala ito. Ulitin natin, 152, 114, 76, 38, 0, 38, 76, 114, 152. Grabe. Ang taas. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, eto, meron tayo ritong kategorya 7. Ayun, una-una sa lahat, magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat sa may-ari nito na nagdala rito from Bicol pa ito. Dinala pa dito para dinala dito sa Manila para ipapayos lang. And then nagkataon na tayo yung napili na gumawa sa ating pinagkatiwala, kaya papasalamat tayo. And then shoutout sa inyo, sir, from Bicol. Kategorya 7 o kategory 7 na power amplifier, gawa ng live. Ayan, kaya nakabukas na kasi gagawin ko na sana eh. Kaso, alam niyo naman tayo, pag meron tayong bagong unit, bagong mukha sa paningin natin, review muna, and then pangalawa, repair. Minsan nagpapangatlo pa ako for sound check. Pero ngayon, bira na lang ako magsa-sound check kasi yung gamit ko hindi naka-setup na maayos. Hanggang 2 na lang tayo. Ayun, bali i-review muna natin to bago i-repair. Ayan, sa mukha, ito lang. Napakasimple lang ng mukha eh. Ang live naman talaga, wala siyang daming arte pagdating sa mukha. Ganyan lang siya. Naka-grills lang ito. Yan, libreng labas-pasok yung ipis dyan. Na hindi naman tumatagal yung ipis. Ito lang siya, oh. Yung volume niya dito, 2. Typical na control ng power amplifier, siyempre. Then sa mga indicator, active, protect, signal, and then clip. Yan. Tapos dito na side yung switch niya, and then logo nila. Masakit yung balakang ko rito kakabuhat. Grabe, sobrang bigat. Tapos dako tayo sa may laman loob niya. Pasensya na kayo guys, hindi ako ganun kagaling mag-review. Tapos in terms sa specs ng wattage nito ay hindi ko alam kasi wala nang manual ito eh. Specs niya, and then presyo. Ang presyo siguro try kung silipin sa online shop kung may makita kong presyo nito, and then pati specs niya kung meron. Ayan, ito ang transformer nyo. Akala mo kalderong malaki. Grabe, pakalaki. Akala nyo naka-zoom in yan, hindi yan, naka-normal yan. Ito yung zoom in, oh. Gagalawin ko yung kwan. Ayan. Ayan yung zoom in nya. Times 1.5. Ito yung babalik ko sa normal. Ayan, normal yan. Oh. Akala mo naka-zoom in na ganyan nakalaki. Oh, tingnan nyo. Akala mo fit nga ng kwan eh, kaplanggana. Tapos grabing kapal niya. Tapos fit 15K. KW, 15K watts o 15 kW. Model niya siguro yan. Tapos primary niya, siyempre 230, above na yan, automatic yan. At tapos sa secondary line niya or secondary supply, yung high rail 152, and then middle 114. Tapos yung pangatlo is, ay, 4 tires. Ha? 4 step pala ito. Ngayon ko lang, ngayon lang ako nakapagbukas ng kwan eh, ng live. Yung una kong minuksan is live na category 5. Yung pinasok ng ipis, ito bali pangalawa pa lang nagawa ko ng live eh. Yan, ito naka 4 step pala ito. Ulitin natin, 152, 114, 76, 38, 0, 38, 76, 114, 152. Grabe, ang taas. Tapos nung napakuan siya, nagawa siya nung petsa noong 2019, March 6, 2019 siya nagawa. Itong transformer edi lang pa na 19,
Halos na sa 5 years na. Grabe. Naka 4 tires pala ito. Kaya pala yung stepper niya nakatakwan doon, no? 3. Yan. Tapos madako tayo sa mainboard niya siyempre. Ginamit na output transistor ay siyempre high-end na ito. Ano ba? Nakataas-taas ng supply niyan eh. Nalanganin yung NGW dyan. Ito naka high-end na. MGL na 1302. Ang pares niyan sa likod, di natin alam kung ano yung pares. Siyempre, silipin natin dito. Yan, ito yung pares niya, no? MGL 3281. 3281 and then 1302. Yan, yan yung kanang gamit nila. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan o, 13 pairs na MGL yung power transistor niya. And then, kape tayo. Kaping pang mahirap la ako. Yan. Kape puro. Bawal sa atin yung mga train 1. Kasi acidic tayo eh. Acidic tapos kape pa ng kape. Eh, siyempre, kung 13 pairs sa kabila, eh, siyempre, 13 pairs din dito. Yan. Tapos sa stepper niya, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang masaklap dyan is burado. Bayan, lagi na lang burado. Hindi na diode. Yung iba dyan, diode. Ito nakalagay RF260. Pero alam ko dito 60 nakalagay dyan eh. Ibang kwan yan. Ibang MOSFET. 1, 2, 3. Bali tatlo yung tatlong MOSFET tapos tatlong diode. Yan. Kung ano sa kabila, siyempre ganun din sa may kabila. Tapos madako tayo sa may ito, capacitor niya. Tapos napapansin ko pala guys sa may sa live. Hindi siya ganun kakwan, hindi siya ganun ka yung tipong nagpaparami ng todo ng transistor. Simpleng kwan lang siya, yung hindi siya katulad sa iba na tag 16, 20. Ito kwan lang, simplihan lang sila. Tingnan mo, ito 12 lang ito. 1, 2, 3, 4 times 3, 12. 12 lang, di ba? Tapos 152 yung supply. Sa iba nito, mga 20 na to. Mga 20 piraso na to ginagamit. 16 or 20 na. Kadalasan baka sa 152 mga 20 na talaga. Tapos ang value nito 80 volts na sabihin natin para mas makita nyo. 80 volts na 22,000 microfarad. Salienscon. Tama ba kung kabasa ko? Brand na yan. 80 volts lang, di ba? Tapos 152. Kinaya yan. Kinaya niya. Dahil naka-series yan. Naka-series parallel. Grabe. Tapos dito na side, siyempre back panel na ito. Ano, ikutin ko pa ba? Ikutin natin para makompleto yung review natin. Kahit medyo mahirapan tayo. Ngayon, ito yung back panel niya. Hirap na hirap ako. Malit yung lamesa ko rito. Kailangan mag-upgrade na tayo ng shaft nito. Tapos, flex na rin natin. Ito, kababa lang ng alamove. Bulol tuloy ako. May nakasulat to. Yan, CE20. CE20 na hindi ko alam kung anong klaseng CE20 yan. Parang pateros. Binalalamove lang dito sa akin. Drop by. Oh. Galing, di ba? Layo na naman ang customer ko. Papunta na naman dito sa may south. South na naman tayo. Tama ba? South ba yung pateros? Ayan, basta abangan nyo sa mga susunod na vlog natin yan. Yan, ito yung back panel nya. Balik tayo rito, masabihin nyo eh puro tayo daldal. Yan. Sa mga input, siyempre automatic na yan. Babae, lalaki na XLR input and then link. Tapos sa mga switch nya, common sa common sa ibang mga amplifier din, mga powered amplifier. Sensitivity 0.77, 1 volt and then 1.4. Tapos sa may operation nya, bridge, tapos parallel and then stereo. Tapos dito sa ilalim, ito naman sa may frequency nya ito. Low frequency or high frequency. Tapos switch ng grounding, on off ng grounding. And then sa output nya, wala siyang binding post.
Sa kwan naman, sa ibang powered amplifier, ibang brand, kadalasan bukod sa binding post, meron silang speak on. Bukod sa speak on, may binding post. Ito, wala, parang di ko na kwan. Sa category 5, wala rin yun eh. Naka-speak on diretso siya eh. Wala siyang binding post. Yan, ito dalawa. Left and then right channel. Tapos ito sa gitna, para sa may bridge. Ayun, balik tayo sa may kwan, loob niya. Batakilid na lang tayo kasi hirap na mag-ikot. Tapos sa may pan niya, siyempre, 4 na yung pan na gagamitin dyan eh. Taas-taas yung supply niyan eh. Dalawa para sa buga. Sa may higop palabas. And then, dalawa sa may buga, papunta rito. Yun lang guys. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Naway nakapagbigay idea ako sa mukha ng ano tawag nito? Nakapagbigay idea ako sa mukha ng category 7, di ba? Sa mga nagbabalak bumili ng amplifier, baka magustuhan nyo or matipuhan nyo yung category 7. At least, may idea kayo na ganito yung laman niya. Sabi ko nga kanina, in terms sa may presyo and then specs, try ko silipin sa online kung may makuha akong idea, ipa-plus ko dyan sa my screen. Yan lang guys, hanggang dito na lang. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.